Ang isusunod po para sa ribbon cutting ay yung bahay po ni Joy at saka po kay Mary Joy. So pareho po Joy. Kaso nga lang po dito kay Erica, kung mapapansin po natin, maraming kwarto. Talagang bongga yung dating, bongga yung design. Kaya syempre po, yung gastos po niyan ay bongga rin. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, gawa po ulit tayo ng reaction video. At ito naman ay patungkol po sa mga pabahay ng Team Kalingap. Pag-usapan po natin yung mga susunod na ribbon cutting, tapos yung isusunod na ipapagawa, at pag-aralan po natin yung approximate budget. Dahil kahapon nakita po natin yung proposed na pabahay kay Erica masyadong malaki. So medyo nakakagulat po yon. Baka hindi po natin masyadong alam na ang laki po ng gagastusin noon. So sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung iba pa pong pabahay, lalong-lalo na po yung merong second floor. Alamin po natin yung approximate budget po noon o kaya yung actual na mga nagagastos. Pero bago po yon, siyempre paalala mo na si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po, yung July Paunil 2.0, pakisama rin po yon, pakifollow, tapos pakilike. Maraming salamat po. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalinga Prab, sina At Edna Vlogs, at saka po si Jabber Sniper, pakisama rin po. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers po sa ngayon. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po sa pabahay ng Team Kalingap. Alamin po natin yung approximate budget po niyan o kaya yung ginagastos. Sa pagkakataong ito, ang i-highlight po natin sa ngayon ay yung pabahay kay Joy at saka po kay Mary Joy. Tapos isisingit po natin yung kay Erica din po. Dahil nga po kahapon nakita nga natin malaki po yung pinopropose. So pag-aralan po natin ng medyo detalyado po sa ngayon at aalamin po natin yung gagastusin kapag ka po ganun kaganda ang gagawing bahay. Ngayon unahin po muna natin yung update po muna sa bahay ni Joy. Dahil ito po ang susunod na i-ribbon cutting sa pabahay po ni Kalinga Prab. Tapos yung isa naman po ay kay Mary Joy. Pabahay naman po yon ni Kuya Bal Santos Matubang. So puntahan lang po muna natin yung update po nung ginagawang bahay na yan. Unahin po muna natin yung ginagawang bahay po kay Joy. Ito po yon. So mga Kalingap, ngayong araw na ito, gusto namin i-update kayo sa bahay ni Joy Diwata. Ayan po. Taran! So yun po, maganda na po yung bahay ni Joy. Kumbaga nasa painting na, sa pagta-tiles na. Ang susunod po niyan, pagbili na po ng gamit. Tapos ang kasunod niyan, ribbon cutting na. Ngayon po, sulapan din po natin yung pabahay naman po ni Kuya Bal Santos Matubang kay Mary Joy. Ito naman po yung pinaka-latest update. Ano po, sobrang maraming salamat po. Kasi di pa rin po ako makapaniwala kasi para panaginip ba to? Ayun, yung pangarap po namin nila mama, yun na, natupad na po. So ayun po mga kababayan, nakita po natin yung kay Mary Joy po, hindi po siya buong konkreto. Kumbaga kung makikita natin dito sa napanood natin, medyo maliit po yung gastos niyan. Siguro po, hindi po siguro lalagpasan ng 250,000. Dahil nga po, hindi naman po siya full concrete, tapos hindi po siya masyadong malaki. Pero yung babahay po ni Kalinga Prab, kamukha po nung kay Joy, medyo malaki ang gastos nun. Lalo na po, meron po siyang second floor. Bagamat partial po yun mga katugang makalingap yung second floor, hindi naman po ginamit yung buong space. Pero kahit paano, dagdag gastos din po yun. Ngayon ang tanong, magkano ho kaya ang magagastusin sa mga ganyang pabahay? Ito na po mga katugang makalingap. Gaya po nang nabanggit ko po doon sa vlog natin kahapon,
Sa ngayon po, ang approximate na expenses o kaya ginagastos sa pagpapagawa po ng bahay, lalong-lalo na po kapag konkreto, more or less po nagre-range po yan ng mga 20,000 hanggang 35,000 pesos per square meter. Halimbawa, yung ground floor, 100 square meter. Tapos yung pinaka-quality po o kaya yung finishing niya po ay hindi naman masyadong maganda, i-assume po natin sa minimum, halimbawa 20,000. Kaya yung 100 square meter, i-multiply po natin ng 20,000, lalabas 2 million po yun. So nagulat po ba kayo mga katugang makalingap? Iyan na po ang gastos sa ngayon sa pagpapagawa po ng bahay. At kung medyo po mag-ara, yung pinapagawa po natin, hindi lang po yun, baka po doble pa doon sa binanggit po natin. Ngayon, i-apply po natin sa ginagawang pabahay po ni Kalingap Rob. Minsan, ang area po niyan ay nasa 7 meters by 6 meters. Minsan naman po, mga nasa 7 meters by 5 meters more or less. Ngayon, i-assume po natin na 7 meters po yung size by 5 meters. Ang square meter po niyan o kaya yung pinaka-area ay nasa 35 square meter. Ngayon kung i-apply po natin yung approximate price natin, i-assume po natin na mas mababa pa po yung presyong ginagamit po ng Team Kalingap. Dahil siyempre karamihan naman po dyan ay libreng pabahay. I-assume na lang po natin na 15,000 per square meter. Siguro naman masyadong mababa na po yun. Kaya kung i-apply po natin yan, doon sa 35 square meter, i-multiply nyo po ng 15,000, lalabas po yan, nasa 525,000. Which is, ito po yung approximate budget ng mga pabahay po ni Kalingap Rob. Minsan, nasa 500,000, minsan naman, nasa 600,000, minsan higit pa po. So, yun po yung ginagastos ni Kalingap Rob, doon po sa pabahay ni Kuya Robin, tapos kay Super Andoy, medyo malaki-laki po yun. Hindi ko po sigurado kung yung sukat po nun ay nasa 7 meters by 6 meters. So, ipagpalagay na po natin 6 by 7. Ang area po niyan ay nasa 42 square meter. So kung i-multiply po natin ng 15,000, lalabas po yan 630,000 pesos. So siguro po yung ginastos noon, halos nagre-range po doon. Tama kayo, tama kayo. Ngayon ang tanong, bakit ko po hina-highlight yung presyo? Alam niyo po mga katugang makalingap, kaya ko po hina-highlight yan dahil pupuntahan po natin yung pabahay ni Erica. Dahil nga po tayo kahapon ay nagulat sa laki po ng pinopropose na sukat. Pero bago po yun, tingnan po muna natin yung pinaka-layout. Ito po yon. Ito po yung layout ng bahay ni Erica. Ito po yung pinopropose. Galing po yata ito kay Sir Jun A. So kung makita po natin, ito yung pinaka-ground floor. Ang unang mapapansin po natin dito, merong garage. Ito po, itong space na yan. Ngayon, yung pinaka-living room niya po, ito yung papasok. Ayan, living room ito, unang bungad. Tapos pag didiretso tayo, papunta po yan ng kitchen. Ito yung pinaka-kitchen niya. Tapos itong space na ito na rin yung pinaka-dining. Tapos kung didiretso tayo, bandang kaliwa, meron pong isang kwarto. Bedroom number 5. Ayan. Ngayon, dito po sa gawing kaliwa, dito sa staircase, packet sa second floor, meron po ditong CR. Ayan, ito. Tapos, dito naman sa kabilang side, may isa pang CR. Malapit sa may garage po ito. May access po yan galing dito sa dining. Bababa sa dirty kitchen. Tapos may pintuan po dyan. Papunta dito sa may CR din. Tapos dito sa may garage niya. Ngayon dito po sa staircase, para makaakyat po tayo sa taas. Tingnan po natin ano. Ito yung pinakahagdanan yan. Tapos liliko dito. Tapos papunta sa second level na yan. Ang ilalim po nun parang CR. So, puntahan po natin yung second level. So, ito po yun. Paglabas natin dito, ang bubungad sa atin yung pinaka-common corridor yan. Ito. Tapos, papunta po yan sa mga rooms. Ito, pag kumaliwa ka po tayo dito, bedroom number 3. Tapos, pag kumanan din naman dito, bedroom number 4. Ang laki po niyan. Ito ang space niyan. Bedroom number 4 po yan. Ito, ang laki mo yan. Tapos, ito naman, sa kabila, meron naman tayo dito maliit na room. Nakalagay dito bedroom number 2, maze room. Ayan, ito. Pero dito sa isa, nakalagay dito Erica's study bedroom. So malaki po ito. Meron pa pong walk-in closet. Ayan po ano. Tapos meron po siyang table at may upuan. Ayan. Tapos yung pinakakama niya nandito. Ayan, so malaking space po yan. Ito, ang laki niyan. Ngayon titingnan po natin yung sukat. Dito po sa second floor o second level at saka doon po sa ground floor, halos pareho naman po yung perimeter po niyan. Ito po 10 meters po ito. Ayan. Bali 4 meters itong column to column.
tapos another 3 meters, tapos another 3 meters. So 10 meters po yan. Center to center po ng column. Yan, yung pinakamahaba. Yung pinakalapad niya naman, 3 meters, column to column, tapos 4 meters, tapos 2.27. So more or less po itong lapad, 9.27, center to center po ng column. So, ang pinaka perimeter po niyan, lalabas, higit po dyan ng konti. So, itong bahay na ito, pagpalagay na lang po natin mga 9.5 meters by 10 meters. So, halos yun po ang approximate area po natin. So, i-assume na lang po natin na 9 meters ito, at saka 10 meters. So, lalabas, 90 square meter po yan. Kaya kung dalawang palapag po yan, magiging 180 square meter. Ngayon, kung i-apply na po natin yung indoor area po ng bahay ni Erica, pagpalagay po natin, 180 square meter, which is napakalaki po noon. Ngayon, i-multiply po natin doon sa presyo. Ipagpalagay natin, 15,000 pesos per square meter. I-multiply po natin doon sa 180 square meter. Ang magiging amount po niyan ay nasa 2.7 million pesos. Ngayon ang tanong, nagulat ho ba kayo? Sa inyo pong kaalaman, yung presyo na yan, hindi po yan suntok sa buwan. Actually, maliit pa po yan. Kung magpapagawa po tayo ng bahay talaga na maganda talaga yung quality, lahat-lahat na, yung finishing niya ay maganda, hindi lang po ganyan ang aabutin yan. Kaso nga lang po, ina-assume natin, yung parang malapit doon sa standard ng Team Kalingap, yung mga pinapagawang pabahay. Kaso nga lang po dito kay Erica, kung mapapansin po natin, maraming kwarto. Talagang bongga yung dating, bongga yung design. Kaya syempre po, yung gastos po niyan ay bongga rin. Kaya nga po ang tanong, masusunod po kaya yung proposed layout na yun or hindi? Yun naman ay magdidepende po yan doon sa magpapagawa at saka yung magbibigay po ng budget. Kapag ka po ang budget ay sapat, meron tayong mga 2.5 million o kaya kulang-kulang 3 million, kayang-kaya pong ipagawa yan ng masyadong maganda. Pero kung ang budget po natin ay medyo kulang, pagpalagay natin, pagkakasayan po natin yung 1 million, 1.2 million, 1.5 million, po pwede naman pong gumawa ng dalawang palapag. Pero hindi po ganoon kaganda yung layout. Halimbawa po yung kay Ate Melissa, dalawang palapag po yun. Pero hindi po ganoon kalaki yung area po noon, doon sa ground floor at saka po sa second floor. Ngayon ang tanong po uli, bakit hina-highlight po ito ni Kuya July? Sa inyo po kasing kaalaman, para aware po tayo na malaki po ang gagastusin kapag ka po masyadong maganda ang ipapagawang pabahay. Pero hindi ibig sabihin, ayaw natin. Siyempre gusto natin maganda nga po yun eh. Kaso nga lang po, ang sa atin dito, maging aware ang lahat. Bago pa umpisahan, at least alam po natin na yun ang posibleng gagastusin sa pabahay po ni Erica. Sana po nagkaroon po ng idea yung ating mga viewers, yung ating mga sponsors, yung mga supporters po ng Team Kalingap. Basta sa ngayon po, ang pabahay ng Team Kalingap, nila Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab, tuloy-tuloy. Ang isusunod po para sa ribbon cutting ay yung bahay po ni Joy at saka po kay Mary Joy. So pareho po Joy. Tapos yung uumpisa naman po ay yung pabahay kay Erica at saka kay Samantha. So abangan po natin yan. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron po muna tayong isa shoutout. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sila po ang aking katuwang sa paglikom po ng pondo para makatulong po sa Team Kalingap para dito po sa mga ginagawang pabahay. Minsan kay Kuya Bal Santos Matubang, minsan naman dito sa pabahay ni Kalingap Rab. Isa lang naman po yan. Ang layunin po ng COOS ay magkaisa at sumuporta po sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sa ating mga viewers, masugid na taga-subaybay po ni Kuya July. Maraming salamat po sa inyo dahil pinapanood nyo po yung aking mga video upload, yung ating live stream, kahit replay. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po yung manonood doon sa ating Facebook page, July Paunil 2.0. Maraming salamat. Huwag natin kalimutan, i-follow po natin at saka i-like. So maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, nagla-like at saka po nag-share ng ating mga videos. At kung inyo po nagustuhan yung ating episode sa ngayon, huwag natin kalimutang i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!